Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan dito. Ito si Kiefer Vlog, no? Dahil kasi nag-ano sa akin nito eh. Kasi maraming umano dito kay Kiefer, nag-criticize. Kasi nga, nung una ito, no? Ayun nga pala, mga nanonood sa akin, ano ha, shout out ha. Shout out sa inyo. Hindi na ako makapag-shoutout kasi marami nagagalit. Pero yung nanonood sa akin ngayon, shoutout sa'yo. Happy birthday, advance happy birthday, or belated happy birthday. Di ba, men? Anyway, ano nga pag-usapan? Ito si Keeper. Kasi before daw, may post siya before eh. Ito, I think March yata ito niyan na i-post. Sabi niya dito nung March, no? Grabe no, yung mga nagpo-promote ng sugal, safe ang buhay nila, mayaman na agad. Mayaman na agad sila tapos kaming pumapatas dito. Grabe kong i-violation ni Meta ang aming mga page. Sila malaya silang gawin yun. Kahit maraming Pilipino ang nalulugmok sa sugal at minsan pa hindi makabangon dahil sa sugal at sa hirap ng buhay. Malinis na agad pangalan nila, magbigay lang sila ng pera sa tao, 'di ba? Parang sinasabi niya dito noon, after nilang mandemonyo ng sugal, lilinis 'yon basta mag-share lang daw ng blessing. Yan sabi ni Kiefer. Ganon kaliit tingin nyo sa mga promoter ng sugal na yan. Ganon. Ganon kaliit sa inyo ng mga, ay sorry, ganon kaliit tingin sa inyo ng mga promoter ng sugal na yan, 'di ba? After daw mandemonyo mag-promote ng sugal, mamimigay lang no ng pera, parang mahuhugasan na yung kasalanan. 'Di ba? Yun ang pagkakaintindi ko dito sa post na to. Kahit mag-promote sila ng sugal, okay lang kasi pinapalabas silang nagbibigay sila sa inyo para magmukha silang mabuting tao. Sa kabila ng kanilang pagpapayaman gamit ang sugal at para sa kanilang sariling interest. Oh. Mas masarap pa rin kumain ng pagkain na galing sa pinagsikapan at pinaghirapan mo at galing sa patas. Thank you Lord sa blessing, maliit man o malaki. So ito yung post niya nung March, no? Now, nagbago ihip ng hangin. Ito na ang sinasabi ni Sir Kiefer ngayon. Um, Meron lang akong ipagpapaalam sa inyo dahil mabigat na desisyon to para sa akin kasi hindi na talaga ako nag-isip ng maabang panahon sa pagkaganito. Pero this time kasi talagang, alam mo yun, gipit talaga and kailangan namin sa family namin. And ayan nyo guys, kung malaki man yung makuha natin dito, mag-share din ako ng matatanggap ko sa inyo. Di ba? Parang ganun, parang nilamon niya rin yung suka niya dito eh. Di ba? Yan na ngayon ang ginagawa niya. Malinis na agad. Pangalan nila, magbigay lang sila ng pera sa tao. Ganun kaliit tingin sa inyo ng mga promoter ng sugal na yan. Ngayon, yun ang ginagawa ngayon ni Keeper. And sana mapatawad nyo sa family namin. And ayan nyo guys, kung malaki man yung makuha natin dito, mag-share din ako ng matatanggap ko sa inyo. And sana mapatawad nyo ako. And magpo-promote na po ulit ako ng sugal. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung paano, ewan, basta, pero kung makakuha naman ako ng sapat-sapat lang guys, hindi naman natin siya kakaririn. Ano no? Parang hindi rin siya, alam niya kasing, may guilt din siya. Kasi alam niya rin yung sinabi niya dati eh. Kaya hindi niya makumpleto yung statement niya. Ayan,
Pero kung makakuha naman ako ng sapat-sapat lang guys, hindi naman natin siya kakaririn. Kukuha lang tayo talaga ng pangangailangan. So nagipit lang talaga tayo. Hindi, sagarin mo na. Ganun pa rin naman eh. Kinain mo na yung suka mo eh. Di, ano mo na, i-full blast mo na. Ano pa ba ang difference nun sa kukuha ka lang ng sapat sa ano, di ba? Parang ano eh, alam ba, magnanakaw ka, ano? Parehas lang yung parusa eh. Kung kumuha ka ng konti sa ano eh, di sagarin mo na. Di ba? Pinipilit niya pa rin na ano no, parang palabasin na mas hindi makasalanan ng konti yung ginagawa niya kumpara sa iba. Ganun pa rin eh. Sagad mo na. kukuha naman ako ng sapat-sapat lang guys, hindi naman natin siya kakaririn. Kukuha lang tayo talaga ng pangangailangan. So nagipit lang talaga tayo. Yun lang, sana mapatawad nyo ako mga kabungal sa gagawin kong to. Alam ko maraming magagalit, alam ko maraming madidismaya, pero choice nyo yan kung ano yung maging tingin nyo sa akin. And wala akong magagawa kung ano yung sa loobin nyo. And yun lang, maraming salamat. Pinaalam ko lang guys kasi baka magulat kayo, may link na ako sa comment section, tapos hindi ako nakapagpaalam. And yun. At least kahit pa paano inunahan niya na no, para hindi mabigla yung mga supporter niya na oy, nag-promote na pala to ng sugal. Okay na rin yan. Nangyari kasi sa page ko, actually wala talaga siyang violation. Doon sa mga maraming mga nag-report, kaya talagang bumaba talaga yung bigay ni Meta, and hanggang sa hindi na masustain talaga yung mga needs sa bahay, kahit kami lang naman sa bahay. Yun. Di mag-work ka ng iba. Sometimes ito din ang hirap pagka kasi nasanay na siya doon sa ginagawa niyang madali eh. Kasi kung makikita mo yung content kasi ni Kiefer, kanina pinapanood ko, no, yung content niya kasi, hindi naman kasi sustainable. For example, halimbawa ako din, ang content ko kadalasan kulaong. Nagko-content din naman ako. Pag alas 2, alam niyo naman na iba ang topic ko pagka alas 2 eh. Hindi lang alam ng mga bobo yun. Kasi ang laging pinupuna sa akin ng mga bobo, yung puro FLM daw, nakakasawa na. May topic ako pagka alas 2. Hindi nga lang ganun kalakas ang views kay FLM. Pero kung ikukumpara mo sa akin, hindi rin naman sustainable yung content ko. Kaya nga hindi ito yung main na trabaho ko eh. 'Di ba? At hindi rin ito yung bumubuhay sa akin. Kasi hindi ito sustainable. For example, may mangyari kay, wag naman sana hindi ko pinipray. May mangyari kay Tito Norms na isang bagay na halimbawa basta may mangyari sa kanya na hindi na siya talaga makakabalik kahit kailan. Wala na kayong content, wala na kayong panonoorin sa akin, yung mga nanonood. Salamat kung halimbawa lumipat ako ng ibang topic, panonoorin nyo pa rin ako, di ba? Or halimbawa nakulong na si Tito Norms ng mahabang panahon, wala na tayong pag-uusapan, di ba? Kapag ganun ang nangyari, ibig ko sabihin, may mga content kasi na na hindi siya sustainable. For example, ito nakikita ko dito, ang kadalasan na nakita, for example, ito. Yung mga ginagawa, mga pasayaw-sayaw nila na yan. Nung una siguro bumibenta, 'di ba? Pero kung halimbawa laging ganyan ang gagawin mo, magkakaroon ng sawa factor yung tao diyan eh. Parang every time na lang na panonood, ganyan na lang ba ang gagawin nyo? 'Di ba? Hindi katulad nung content na, may mga content kasi na may replay value, katulad nung
Alam mo, kung ang content mo ay nagre-repair ng aircon. For example, content ko, nagre-repair ng aircon, no? Pwede akong, halimbawa, pinapanood mo ko ngayon, tinuturuan, ganito ang gagawin nyo. Tatanggalin nyo yung filter, ganito ang pagtanggal ng filter. 'Di ba? Dumating ang time na kailangan mo uling linisin yung aircon mo. Pwede mo akong balikan uli. Itatype ko nga uli, Bungo TV, yung pag-repair niya ng aircon. Mare-replay mo uli ako. Papanoorin mo uli ako kasi yung content ko ay may replay value. Or halimbawa, yung content ko ay palaging may bago. For example, nagbabalita ako, no? Kasi hindi naman paulit-ulit ang balita eh. For example, ngayon alam nyo ba mga kababayan ko, si Senator Bato ay nagkulong sa Senado. Ngayon, kinabukasan naman, ibabalita ko, uy, mga kaibigan, si Senator Bato tumakas sa Senado. Iba na, may inaabangan yung tao kasi sa'yo eh. Pero kung ganito men, na ang alam mong content ay ganito lang, yung sayaw lang kayo ng sayaw, buti nga si Malupiton, ang content ni Malupiton, may inaabangan ka sa kanya na skit eh. Na matatawa ka na iba-iba yung ginagawa niya. Pero kung ganito men, ito yung napansin ko kasi sa content nito. Although na magaling naman siya sumayaw, Pero kung puro ganito yung mapapanood sa inyo, tapos yung mukha mo gaganyan-ganyan lang, darating ang time na lilipas ito eh. 'Di ba? Yan yung mga ganyan-ganyan. Lilipas yan, min eh. Di ba, men? Ngayon, halimbawa, kung ang content mo kasi ganyan, may mga influencer kasi na pag nagkaroon ng pera, mga matatalino, mag-i-invest sa iba. Hahanap ng ibang pagkakakitaan dahil siguro nararamdaman nila, darating ang time na lilipas din sila. 'Di ba? Maghahanda, may mag-i-invest sa negosyo. Alam ko nag-invest naman ito sa negosyo eh. Napanood ko yon, kaya lang parang nalugi yata yung, parang mini grocery yata yung tinayo niya. Kaya lang parang nalugi yata. Ang feeling ko, ang reason doon, napabayaan din nila yon. Kasi kapag may negosyo ka kasi, kailangan 100% yung attention mo nandun eh. Lalo na pag yung napili mo negosyo yung grocery. Yung, saan ba yung video na yon? Basta yun eh, napanood ko yon. Kasi madugo yun eh. Imo-monitor mo dapat yung inventory mo. 'Di ba? Out of stock na ba yung mga mabebentang item sa May ibebenta ka pa ba? 'Di ba? Kakausap ka pa ng mga supplier. Pero kung hati ang attention mo, magso-social media ka, hindi hindi magiging successful talaga 'yon. Kasi hindi naman porket magnegosyo ka ang iisipin mo talagang kikita na agad. Marami ka pang pagdadaanan doon. Ima-market mo pa 'yon, 'di ba? Mapoprostrate ka, may mga panahon na matumal. Dumarating sa ganun ang isang negosyante. Siguro hindi siya sanay sa ganun. 'Di ba? Kaya ito, magpo-promote siya ng sugal na kung mukhang malakas ka naman eh. May iba naman sigurong trabaho dyan na pwede mong pasukan. Parang alam mo sa sarili mo na maraming masisira ang buhay. Ikaw na rin nagsabi before, tas gagawin mo yon kasi nangangailangan yung pamilya mo. Baka naman kasi yung lifestyle mo din ay tumaas din. 'Di ba? Lahat kasi tayo ganyan din eh.
Ako din, ganyan din. Pagka lumaki ang kita, ang lifestyle umaangat din eh. For example, no, halimbawa, yung last na project ko, yung sa nung last na project ko, napabili ako ng iPhone. 'Di ba? Medyo paldo yung project ko nung nakaraan eh. Hindi, seriously speaking, walang kinalaman si Tito Norms doon. Pang-asar ko lang kasi yung kay Tito Norms eh. Yung sa YouTube kasi, ang kinuha ko pambayad dito sa kuryente ng bahay. Yun ang nahihita ko sa YouTube. Libre na ako kuryente, tubig. One time, sumweldo ako ng malaki-laki dahil sa mga palipad. Recently lang naman ako nagla-live eh. At hindi naman ako araw-araw mag-live. 'Di ba? Pero nung mga nakaraan, pero minimake sure ko naman, papaliwanag eh, yung mga gagastusin ko kasi ay mapapakinabangan ko talaga. For example, ito, hindi lang siya pang show na hindi, iPhone ang cellphone. Hindi ganun eh. Kasi yung ganda ng camera nito, nasa marketing din kasi ako. Yung productivity kasi, magagamit ko ito. For example, may LiDAR scanner din kasi ito katulad dun sa iPad na ginagamit ko. Kailangan ko kasi sa work yun eh. Pati itong pagbili ko ng MacBook, ang kinagusto ko kasi dito, hindi katulad ng laptop na ginagamit ko dati. Hanap ako ng saksakan pag malulubat na ako. Ito kasi pag dala-dala ko sa field, hindi na ako kung halimbawa aalis ako dito, let's say 80% yung battery, pwede ko 'to magamit maghapon. Pag-uwi ko, may tira pa akong 30%, matipid sa battery ang MacBook. Hindi siya hindi siya katulad ng Windows, 'di ba? Yung mga binibili ko kasi gumagawa din naman ng pera. Yun ang ko. Pero yung mga hindi gumagawa ng pera sa akin, damit, iba nga sa inyo, napapansin, paulit-ulit ako ng damit eh. Kasi, hindi naman ako bumibili ng damit na yung gusto ko lang. Bibili na ako ng damit pagka, halimbawa, may butas na or 'di ba? For example, bumili ako ng Jordan na sapatos, no. Wasak na kasi yung Adidas Superstars na gamit ko. Kasi ang brand ko talaga ng sapatos, Adidas Superstars. Doon ako sanay na yung paa ko doon. Ang problema, nung bumili ako sa mall, wala akong size, kasi size 12 yung paa ko eh. Wala akong makitang size do sa Superstars na black. White meron akong white dyan, kaya lang ayoko ng white eh. Kaya nabili ko yung Jordan. Diba? Ina-explain ko sa inyo, baka kasi sila, bumili ka nga ng Jordan, maluho ka eh. Hindi. Tsaka mura lang yun, 4-5 lang yata yun eh. Diba? Bibili ako kung kinakailangan na talaga. Kung may luho man ako, nabibilhin, kung ako, bibili ako ng luho, siguro, alahas. Kung may pera ako na iwawaldas ko sa alahas. Kesa yung yung mga wala lang, pang bling-bling lang, 'di ba? Anyway, i-continue na nga natin 'to, no? Medyo na tayo. Ano pa ba? Yun lang, and sorry talaga. Sorry sa magagawa kong to. Parang ang pinalalabas niya, wala na siyang ibang kayang gawin, sa bagay, mahirap kasi yan, no? Kung sanay ka na kumikita ka yung easy money na yung pasayaw-sayaw ka lang ng ganon. Pera na agad. Tapos biglang nawala yung halaga ng pagsasayaw-sayaw mo na yon. Hassle nga naman kung pipila kang mag-a-apply ka ng trabaho, no? Mag-i-interview ka. Nakakatamad, no? Kaya, mas maganda mag-promote ka na lang ng sugal para,
Isa rin yung factor eh, yung katamaran din eh. Di ba? Kasi kung tutuusin lang, kung talagang paninindigan mo yun na masama mag-promote ng sugal, dadalhin mo yun eh. Di ba? You rather find work. Sorry kung mali ang grammar ko ha. Di ba kaysa kaysa mag-promote ng sugal, kaya mo pa ba mag-apply niyan eh? Kaya lang, syempre, iisipin mo, no? Ano ang a-applyan mo? Minimum na sweldo? Eh, kung may college degree ka, pwede, paano kung wala ka naman experience, entry level ka na naman uli? Di ba, men? Kaya sana, kung yung sa pagpaplano niya, pag bigla nagkaroon ka ng pera, hinold mo dapat muna yung lifestyle mo. Di ba? Kasi parang ganun din, lalaki din ang gastos mo nun. Ang problema, pag humina yung pasok ng pera, hindi mo pwedeng ibaba agad yung lifestyle nyo. Lalo na, for example, yung mga anak mo, no? Sanay lagi matulog sa aircon. Di ba? Tapos biglang humina ang kita mo. Hindi mo agad-agad pwedeng tanggalin ang aircon doon. Kailangan mo talagang hanapan ng paraan yon. Doon ka ngayon masasakal. Di ba? Kasi dapat ang mangyari, halimbawa, meron kang bahay kahit maliit lang, apartment type. Lumaki ang kita mo. Doon pa rin kayo. 'Di ba? Ang tendency kasi nung iba, pagka lumaki ang kita, bibili ng mansion. Siyempre, hindi naman sa pagbili ng bahay lang matatapos yung gastos mo doon eh. Siyempre, babayaran mo pa yung kuryente nun. Yung maglilinis pa nun, babayaran mo. 'Di ba? Magaling kung kayo maglilinis kayo. Tapos bibili ng mga sports car, no? Yung mga Ford Mustang. Siyempre, lumalaklak ng gasolina yon. Hindi, ang akala kasi ng ibang tao, pag nagkapera ka, bumili ka ng kotse, tapos na. Yung parang laruan lang na, bumili ako ng kotse. 'Di ba? Hindi doon natatapos ang gastos nun eh. Siyempre, mauupod din ang gulong nun. Mauubos ang gasolina nun. 'Di ba kailangan i-change oil mo 'yon, may insurance pa 'yon. Ang daming nakabuntot na gastos doon. Kaya kung bibili ka talaga noon, dapat stable ang pamumuhay mo. Hindi pwedeng nabubuhay ka ng yung pang saglitan lang, 'di ba? Kaya ako, hindi naman sa pagmamalaki, no? Hindi naman sa pagmamalaki. Kaya kong bumili ng kotse talaga ngayon, brand new. Wigo nga lang. Kaya kong bumili cash, 'di ba? Kaya lang syempre, mas pinili ko na magmotor lang talaga kasi yun lang ang pangangailangan ko eh. Ang pangangailangan ko lang kung paano ako makakapunta dun sa paroroonan ko, yung alam ba, may client akong bandang Malabon diyan, bandang Caloocan or bandang Manila. Bumotorin ko na lang. Convenient para sa akin yon. Unang-una, mababa lang ang maintenance. Mura lang ang gasolina. I mean, yung full tank ka na, ano lang, 800. Dati nun, 400. Full tank na ako eh. Ngayon, 800 eh. 'Di ba? Hindi pa ako hassle. Oh, pag umulan, yun ang problema eh. Pero may kapote naman ako eh. Pero hindi ako hassle na sa traffic. Hindi katulad ng kotse. Eh yun, mabilis ako eh. Pwede ako sumingit-singit sa traffic nun eh. 'Di ba? Sa parking din, madali din. Hindi katulad pag may kotse ka, maghahanap ka ng paparkingan mo pa.
Kahit nga mag-mall ka eh, isusumpa mo eh. Magmo-mall ka na nga lang nga, mamamatay ka pa sa kakahanap ng parking slots. Di ba? Ibig ko sabihin, ah, nasanay ako na gumagastos ako sa mga bagay na yung saktuhan lang para sa akin. 'Di ba? At kung bibili man ako matindi-tindi katulad nito, talaga magagamit ko para mapadali yung trabaho ko at gagamitin ko din para pagkakitaan din. Hindi yung bibilhin ko dahil gusto ko lang, 'di ba? Pero sometimes sumasablay pa rin naman ako. Syempre tao lang ako eh. Hindi naman ako ah sasabihin sa inyo, ay ako perfecto ako, hindi hindi sablay din ako. Marami din ako sablay. 'Di ba? For example, no, pag mag-grocery ako, lalo na pag gutom ako, marami ako nabibiling hindi naman kailangan eh. Biruin mo, napapansin ko, laman ng cart ko, majority chichirya. Kesa yung talagang, yung gagamitin sa bahay. Kaya ang isa sa pinapractice ko ngayon bago ako mag-supermarket, kakain muna ako ng sobrang dami, yung busog na busog ako. Para pagdating sa supermarket, hindi ako dampot ng kung ano-ano. Yun, isa sa mga struggles ko ngayon yung mga ganung bagay. Pati yung pagkain sa labas. 'Di ba? Sometimes tinatamad ako na magluto. Mas convenient kasi eh pagka sa labas ka kumain eh. Hindi ka na maghuhugas ng plato, 'di ba? Pero mali eh. Gagawin mo lang 'yon kung kinakailangan, pero wag mo nang gawing araw-araw. Yan, baka ganun din ang lifestyle niya, no? Sanay silang kumain sa labas araw-araw. Malakas gumastos 'yon, 'di ba? Isa rin problem ko 'yun eh. Lalo na pag galing ako sa field. Tapos iisip ko, uuwi pa ako, magsasaing pa ako, magpiprito pa ako ng tosino. Ididepros ko pa. Eh yun, uupo lang ako sa Jollibee. 'Di ba? Darating na yung pagkain. 'Di ba? Pero, ano pa yun, ina-adjust ko pa yung sarili ko doon. Lahat yan. Lahat naman tayo matututunan lahat yan eh. 'Di ba? Alam ko maraming magugulat, alam kong maraming madidismaya sa akin, pero yun. Kailangan eh, kailangan talaga. Eh, Ito ang mahirap pagka hindi ka sanay talaga magtrabaho ng yung talagang trabaho. No? yun lang mga kabungal. And free kayong mag-comment sa comment section kung ano yung kung ano yung mga opinion nyo, kung ano yung opinion nyo sa gagawin kong to. And kung magalit man kayo sa akin, okay lang yon, tanggap ko yan. Naintindihan ko yung mga saloobin nyo. Kailangan lang talaga. Kailangan na. Kailangan na. Mabigat sa akin to guys kasi talagang ayoko na talaga eh. Pero wala eh, kinailangan talaga eh. Kailangan kong gawin para sa pamilya ko, para sa binubuhay ko. 'Di ba? Kung ako lang mag-isa, kaya kong mabuhay ng ng sarili ko lang na, kung bubuhayin ko lang sarili ko kaya, pero kasi may pamilya na ako kaya ang hirap. Hindi ako naniniwala na ikaw hindi ka magluluho dun sa pera na makukuha mo sa sugal. Siyempre, masarap din ang kakainin mo. Huwag mo na palusot na para sa pamilya mo yan. Kasama ka rin doon. So, ito yung naisip ko na paraan para kahit papaano makatawid kami dun sa mga pangangailangan namin. And patawad sa inyo mga kabungal kung mangyayari man to. Yun lang. Maraming salamat pa rin sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala. Maraming salamat. Yan eh. Kaya lang, hindi ko rin naman siya talaga masisi. Kasi, hindi siya sanay magtrabaho eh. 'Di ba? Kaya importante pa rin talaga may trabaho ka sa labas. Hindi asa lang dito sa social media.
Kasi hindi pang forever to. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.